Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is January 17, 2026. At okay ba ang ating audio, mga ka-clear? Well, anyway, meron tayong napanood kanina. Panibago na naman na revelasyon ni Ombudsman Rimulya. At sinabi nga niya na kailangan daw, kasi meron daw, sabi niya, ba't ka pa nagra-radio? Meron dito sa episode na ito, mga clear, pero parang hindi na siya kasama dito. Pero sabi niya, obligasyon niya pa rin na makapagbigay ng pananaw, especially kung ito'y patungkol sa mga current issues. Okay? Kung ito ay may public concerns, ito ay of national interest. So yun yung sinabi niya. So kaya kinakailangan na ito yung kanyang pagpasok o pagsasama pa rin at maging kasama sa isang radio program ay para ma-informed ang mga kababayan natin. At tingin ko naman, kasi dapat lagi naman di siya nadidinig, no? Kung ano kanyang pananaw, kung ano ang nangyayari sa mga bagay-bagay, lalo yung mga, yung issues sa bansa natin bilang ombudsman. So, but anyway, meron kasi na naman siyang ni-reveal, no? Meron naman siyang mga bagong na imbestigahan. Siguro parte ito ng kanyang mga naimbestigahan, pero syempre, kino-consolidate pa nila yung mga records ito. Pero ito ay patungkol, mga ka-clear, sa kay Boy Genius daw ng solar. At marami na naman siyang nalaman dahil nga inuumpisahan na niya itong tignan kung may mga violations. Okay? So, muli mga ka-clear, hindi ito manggagaling sa atin. Ito ay manggagaling sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Sige, panoorin natin mga ka-clear. Oops, sorry. Yun eh. Pero siyempre, kunyari, Ulitin natin. Yan. Kung saan. saka ports. Gobyerno po ang gumagastos yan. Hindi, kagaya niyan, pagdating sa, ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema Patay na patay yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. I mean, he's talking about this bata na genius na gumawa ng solar, okay? Kalokohan. So, ayan mga clear hindi sa ating galing yan. Yun ang pananaw ni Ombudsman Boying Rimulya. Ba? Yan ang pananaw niya. So, most probably, baka meron na siya naiimbestigahan at ito ang kanyang pananaw na maglalagay ka ng isang batang genius na bata ng solar na di umano ay sabi niya ay kalokohan daw. Bakit nga baka naging kalokohan sa paningin ni Ombudsman Boying? Loko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate staff. Ala, meron daw kakuntsaba. Ulit nga natin ang konti. Konti lang. Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. May kakuntsaba sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya. O sino kasama niya? Di ba yung mga abogadong kausap yan? So mga kakli, ang binabanggit niya dito, mukhang meron siyang na imbestigahan na merong kakutsaba sa itaas. Si Boy Genius. Okay? Siyempre. May connection niya sa taas doon. May connection niya sa Duterte government. 2019. Oh, okay? Mga kakli, although wala pa siyang binabanggit kung sino si Boy Genius ng solar, pero mayroong kasabwat, mayroong, what's the word again? Wait na, konting word. May connection niya sa taas doon. May koneksyon sa itaas. May connection niya sa Duterte government. May koneksyon sa Duterte government. Naku, ine-echo ko lang to mga kaklira kasi ito ay galing kay Ombudsman Rimulya. Okay, baka meron na siyang meron na siyang na imbestigahan dito. 2019 yung franchise. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad yan eh. Hindi, kasama nanay niya. Ay, naku. Nasama na tuloy yung nanay. Balikan natin. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad yan eh. Super? Super daw? So, hindi ko naintindihan Kasama nanay niya. Kasama dun sa naglakad. Kasama siya naglakad. Ang niya. malaki- Siyempre, Wala, yan. Pati nanay, nadadrag na. Diba? Nadadrag na yung nanay ni Boy Genius ng solar.
Incumbent yun eh. Pero siyempre, kunyari, ano siya, Arm's length. Arm's length. arm's length siya. Pero chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Ah. Talaga, at that time? At that time? Wait lang mga krila. Titinan ko lang Chairperson of the Senate Committee on Finance up to June 30, 2019. Up to June 30, 2019. Well, oo, tama. Okay, so Chairman of Finance, ito, ang kanyang ina, ayon dito sa nakita natin, ay Chairperson of the Senate Committee on Finance hanggang June 30, 2019. Okay? 2019. Kasi after that, nagkaroon ng election, natapos ang term niya, June of course, 2019. So nag-take oath as representative sa House ng June 29, 2019. At nag-assume ng office ng July 1, 2019. So dati siya, well tama naman, dati siyang chairperson ng Senate Committee on Finance up to June 2019. Okay? O, lumalabas dito. Lumalabas lang mga kakaya. Okay? So tuloy tayo. Pwede bang wala? Ba? O, di ba? Hindi, ba naman, kunyari, ganito. Ganito ang malaking problema dyan. You promise, ang 18,000 ang requirement natin at that time, 18,000 megawatts. You promise to build on the basis of the Renewable Energy Act, Oh. 12,000. Nagawa mo ba? Simple Binigyan ka lang ng naman. franchise. Binigyan ka ng franchise for that Exclusive purpose. franchise pa. Oh. 11,000. Exclusive yun, ha? At saka, Oh, I suppose, exclusive. pag binigay yan Ayun nga. Exclusive. So, powerful. Ba? Lumalabas yung powerful kasi exclusive eh. sa'yo, meron timeline yan. Oh, meron. So, ang tanong lang Specific. ako simple lang. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang Ano, panahon. ito nga yun eh. Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Okay. Kung binid out mo, parang i-divest mo sa isa lang. Ulitin natin mga krina para mas maliwanag. Ano mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi binigay mo sa isa Isa lang. solar. Ulit. Mo. Na-deliver mo Wala. sa tamang Ano, panahon. ito nga yun eh. Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Ano mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag-i-invest ng solar, Okay. Meron daw epekto. halimbawa, mga PESA companies, meron kami actual case sa Cavite. 40 hectares of rooftop, nilagyan nila ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Oh! So, meron mga nais talaga. Kumaga may mga player, may mga investors. Pero, dinilay ni Kusi, tapos yung exclusive, napunta dito. Ito, may sabi exclusive. Ulitin natin I-bid out mo sa 20. Oh, meron. So, ang tanong lang Specific. ako simple lang. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Tingnan ko lang ulit. 11,000. Yan, Nagawa mo ba? Simple Binigyan ka lang ng franchise. Binigyan ka ng franchise for that Exclusive purpose. franchise pa. Exclusive. So, hindi nakapasok ang iba. Yan yung according to Ombudsman Remulla. Hindi nakapasok yung iba. And exclusive ka. Kumbaga, preferred ka. Ikaw ang pinakamaswerte. So, yung iba na merong kapasidad na pumasok sa gintong klaseng service, di ba? Or renewable energy, magbibigay ng serbisyo, magbibigay ng produkto. Hindi nabigyan ng chance kasi exclusive ka. Tapos dinidelay daw ni Kusi. 11,000. Exclusive yun, ha? At saka, Oh, I suppose, exclusive kung yan. ibinigay yan sa'yo, meron timeline yan. Oh, meron. So, ang tanong lang Specific. ako simple lang. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang panahon. Ito nga yun eh. Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, Ayan, so providers 20, at least 20, no? Mas marami magkakatulungan. Diba? Mas marami magkakatulungan para makapagbigay ng serbisyo. Kasi syempre, kung marami sila,
magpapagalingan yan. Kung sino mas magaling sa kanila, di ba? In a way, kahit na hindi magpagalingan, kumbaga, mas maraming pwedeng magbigay ng ganitong klaseng serbisyo. Mas marami ang posibilidad na makukumply yung pangangailangan ng taong bayan pagdating sa renewable energy or sa power. Pero dahil exclusive yan, kasi hindi naman pala nagampanan, according to Ombudsman Remulla, may parte, magkumpanyang hindi nagampanan, kaya nga nagkaroon ng 24 billion multa eh. So, aminin na mayroong kumpanyang hindi inayos, hindi naayos. Hindi naayos, hindi nakapag-comply. At ang sinasabi nga kasi daw hindi sila nabigyan ng permit, etc. etc. Pero yung effort ba to do that nandoon kasi parang wala lang. Yun yung lumalabas hindi nakapag-comply kaya may penalty. Binigay mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Alam mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag-i-invest ng solar, halimbawa, mga PESA companies, meron kami actual case sa Cavite. 40 hectares of rooftop, nilagyan nila ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Oo. Ayaw nilang bigyan. Oo. Kasi Naka-allocate na yun. naka-allocate na eh. Naka-allocate na yung fit. Allocable din, grabe. Hindi, yun. Naging allocable. Naging allocable. Hindi, alam mo, 2008, 19 yung franchise. Hindi, naging allocable yan, mga 2018 pa lang. Nako, allocable na. Ano ba to? Ito, feed-in tariff. Feed. Para maano natin. Nasasabi ni Ombudsman. Feed-in tariff, a policy encouraging renewable energy by offering fixed above market rates for reproducers funded by an universal charge on all consumers called FIT-all, which is a charge on your electricity bill to support wind, solar, hydro, and biomass projects. The tariff aspect means a regulated price, but in this context, it's the allowance, FIT-all, that helps pay for the guaranteed rate for developers. Di ba? Ibig sabihin, mapopromote ito yung mga redevelopment in the Philippines. So, ano nangyari sa feed-in tariff? Ulitin natin. So, hindi napayagan. Naharang. Oh. kasi yan dapat Alam mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag-i-invest ng solar, halimbawa, mga PESA companies, meron kami actual case sa Cavite. 40 hectares of rooftop, nilagyan nila ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Oo. Ayaw nilang bigyan. Oo. Kasi Naka-allocate na yun. naka-allocate na eh. Naka-allocate na yung fit. Allocable din, grabe. Hindi, yun. Naging allocable. Naging allocable. Hindi, alam mo, 2008, 19 yung franchise. Lumalabas Hindi, dito mga naging allocable yan, mga 2018. lumalabas dito, Allocable. yung FIT na sinasabi niya, the guaranteed price for renewable energy producers. Yung FIT-all, the charge on your bill that pays for the FIT. So, hindi binibigyan ng FIT. Kaya hindi nakakapasok yung iba. No? O kaya siguro nasasabi nito si Ombudsman na Remulla, dahil may experience sila, alam nila ano ang nangyari, nagkaipitan at may pinaburan. Yun yung lumalabas sa kanyang revelations dito. Kasi hindi nga daw, dinilaya daw ni Kusi. Naka-allocate na yun. ng solar. Halimbawa, mga PESA companies, meron kami actual case sa Cavite. 40 hectares of rooftop, nilagyan nila ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Oo. Ayaw nilang bigyan. Oo. Kasi Naka-allocate na yun. naka-allocate na eh. Naka-allocate na yung fit. Allocable din, grabe. Hindi, yun. Naging allocable. Naging allocable. Hindi, alam mo, 2008, 19 yung franchise. Di, naging allocable yan, mga 2018 pa lang. Allocable din pala. Oh. kasi yan dapat ombudsman, matignan mo din yung energy sector. Ito yung sasabi natin mga clear. So kung si Ombudsman na nagsasabi na iimbestigahan niya yan, kasi syempre hindi pa naman conclusive lahat, at ngayon tinetake up natin at didiscuss natin, abay, paano ito magiging libelous? Super yan. Super, Super yan. problema Super dyan. yan. In the past, Super yan. Super at yan. saka ngayon, di ba? Yan, marami. Diba? Kaya nga kailangan imbestigahan, kailangan mapaliwanag kasi may mga issues. Diba?
Hindi ako naririnig dyan. Kaya actually, kinausap ko na yung Napocor doon isang araw. Ayan na, no, nag-start na mga kaklir, mag-imbestiga. Kinausap na yung Napocor. Pinatawag ko na rin ng Napocor. Nag-usap na kami. Yun. Kasi we're researching yung best way forward. To move forward. Kasi kung puro sisi lang ang gagawin natin, Wala. tsaka puro pakulong lang ang gagawin natin, wala tayong positive movement. Ano yan? Tapos pag-aayos ng EPIRA law. Kasi yung EPIRA law, medyo EPIRA, problema. yung Ang talaga. laking problema niyan, yung EPIRA. Yan ang nagsimula. Undisclosed and untapped power ng ombudsman to be able to provide direction also. Importante yun. Tama yun. Kasi So may pag-asa na. there are Pag-asa four- na. there are four basic Gagawin things natin lahat. na kailangan ng investor. Power, water, Infra. infra, kasama Infra yon, Power. interconnection, yung mga Siyempre, Oo. connectivity. Connectivity. At transport. Yung Isa transport, pa. napaka-importante. May nakulang ka isa. Air, Human rail, resources. Human resources Ship, kasama diba? yan. railway, shipping, Oh. shipping facilities. Basically, Tapos pag-aayos ng tapos na tayo. ito, kagaya niya. No? If you think about it, para yung probinsya, sa Cavite, yung ginawa ng tatay ko nung araw, Mm. ang una niyang inayos kuryente. Yan. Dati dilim dyan. Oo nga, 'di ba? May kuryente nga. Meron ng franchise. Meron ng binigay ng mga contracts ang DOE. 'Di ba? Marami nang binigay na contracts. Ang problema sa mga contracts na 'yun, ilan lang. Ilan lang ang buhay, ilan lang ang gumagana. 'Di ba? Yung ine-expect ng DOE ng bansa natin na mapapamura ang presyo ng kuryente, ng power dahil nga dito sa mga kontratang ibinigay, 'di ba? Doon sa mga, of course, yung talagang sumugal dito sa renewable energy, yung pala makikita mo na lang hindi nagko-comply. 'Di ba? Tsaka talagang, Electric cooperative yan. cooperative. Electric Talagang cooperative yan. yung burgis lang, yung mga mayayaman lang ng Cavite. Ang probinsya. Ang may kuryente. Oo. Kaya pinasok ang Meralco dyan. Meralco. Kaya pinasok ang Meralco. Kaya yung Cavite, franchise area ng Meralco. Kaya Franchise area. ng Meralco. Meralco. Nagpa-plebiscite pa siya dyan para ang tao bumoto. Kasi yung Oo. electric co ang kalaban mo. Eh, tingnan na lang Alam mo ninyo. nangyari? Oh, Dinimanda siya sa Sandigan Bayan, ombudsman sa Sandigan Bayan. yung nang-co-op Na-dismiss yan bago na siya mamatay. sa tagal, ha? Oo. 1979, 1980 niya ginawa. Oh, 2011, 30. na-dismiss yung Oo. kaso niya. 31 years. Oo. Grabe, no? Pahirap. Hindi ako magtataka dyan. Alam mo, ombudsman, kung bakit? Kasi bago ka umupo daw dyan sa ombudsman, di ba, ang fact-finding daw dyan tumatagal 15 taon. Meron. Oh. Meron pa din. Meron pa kaming kintindorong Grabe, no? Kaya tuloy minsan na-dismiss sa sobrang natulugan. Pag ganun, mga 15 years? cases eh. Oh, di ba? 1986. O may old cases pa daw nakikita si ombudsman. Meron pa kami. Oh, Anong taong ka pinanganak, Mr. Capino? 83. Oh, 3 taon pa lang ito. Eh, tignan mo ngayon, malapit na to. Ha? Uy, grabe ka naman. Malapit na umunlad. Hindi. Ang sinasabi mo, Ano na? 86, di ba? Oh, 86, 87. 2026. 40. 40 years. 40 years. Kung, ang sinasabi mo, paring Ed, oh, fact-finding. 15 years. Mali. Hindi fact-finding yun eh. Ayun. Parking. Parking. Parking Parking. finding. Kasama na nga yun. Kasama yun. na yun. Yung exclusive po yun. Mamaya, babalikan natin yung parking. Kasi Okay. marami yan. Papaalam na Sen. dahil kasal ni Well, anyway, mga clear, yun lang nakita natin, ha? May mga revelations na naman dito, si Ombudsman Boying Rimulya, at ito ay magiging subject of investigation. Diba? Kailangan makita, talaga ba nagkaroon ng sabuatan? Meron bang tumulong from the Duterte camp? Diba? Bakit nababanggit ngayon ang pangalan ng dating Secretary ng Energy na si Cusi? Na alam naman natin, ito ang, si Cusi of course, Duterte yan. So, ano kaya? Siyempre, kailangan tumalaman. Kasi ngayon, medyo pumalpak mga kaklear. Ayon sa DOE, pumalpak itong solar firms, no? Nung binabanggit na bata nitong si Ombudsman Rimulya. Okay? So, ito lang naman sa atin mga kaklear. Kung kayang pumasok sa pakikipagtransaksyon, lalo sa gobyerno at para sa taong bayan, sikapin niyo po.
na mapunan to. Sikapin niyo po na ma-comply ito. Kasi para sa tao to eh. 'Di ba? Umasa sila eh. Umasa sila. 'Di ba? Umasa sila na giginhawa ang kanilang buhay, magbibigay liwanag, mga kaklir. Yun yung pangako eh. Siya ang magbibigay ng liwanag. Yung pala, ang daming mga kontratang hindi na comply. Ang daming mga requirements na hindi na comply. At hindi pa nakikipag-usap. Walang communication, kahit ilang letter na ipinadala, according to Secretary Sharon, walang anumang komunikasyon. Diba? Kaya nga, mga kaklir, dapat ito makita. Dahil tignan natin sa SEC, no? Sa SEC, no? Securities and Exchange Commission. Kung totoo ba na hindi na-divest yung kumpanya na may prangkisa. 'Di ba? Sa SEC makikita. At ang tanong natin, kung na-divest ito, yun naman sinabi kay Pinky Webb, na-divest. Kung na-divest ito, kailan? Kung na-divest ito, alam ba ng Kongreso? Kung ito'y may prangkisa, may annual report ba itong kumpanya na to na may prangkisa? Kasi kung may annual report, definitely masasabi mo sa Congress na hindi na ito nag-ooperate for 2 years. So maraming pwedeng itanong at hanapin na dokumento para ma-prove lang kung ano ba talaga. Sabi hindi nagbenta. Sabi nagbenta. Sinabi hindi na siya may-ari, pero nag-divest. Tapos kalaunan sinabi kinulose na lang niya. So paano na yung kwento? Ha? Nag-divest ba? O isinara? Ha? Kasi kung lalabas dito mga kaklir na marami ng letters na pinapadala at sino yung may controlling shares? Diba? Sino may controlling shares? Kung sinasabi dito ni Secretary Sharon na yung 99% ay pag-aari pa rin na isang congressman, ay hindi ba siya dapat ang talaga nagpapatakbo ng kumpanya na to? So inilipat ba? Inilipat ba para masabing ay, wala na ako natatanggap kasi wala na ako dyan. Dumistansya ba after all those demands ng DOE? After receiving the demands of DOE? Parang, ay, hindi na ako may-ari eh. Hindi na ako yan eh. Di ba parang ang hirap din lumusot mga clear if ever, kung hindi ka may-ari, controlling shares, na-divest mo, did you report it to Congress? Kung hindi mo na-divest, so ikaw ang merong obligasyong mag-inform sa lahat, makipag-cooperate sa DOE. At, mga clear, i-explain mo yung conflict of interest. Diba? Kung na-divest mo naman, may dapat ka bang bayaran na BIR. Diba? Meron ka ba na bayaran dahil binenta mo yun, na-divest mo. Diba? O kahit donation yan, may donor's tax pa rin yan. So, anong tax ang binayaran mo sa paglipat? Maraming dapat itanong dito. Kaya nga mag-iimbisiga itong si Ombudsman Remulla doon sa tinatawag niyang genius, batang genius ng SOLA. Okay, yun lang muna mga kaklir. Maraming salamat. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Kasi papaalala, huwag tulugan inyong karapatan. Bye-bye.